Ayoko na. Million rider there. Greetings mga brad! Anong balita sa inyo? Dumating na nga yung pinakaaantay kong araw kung saan pipidal tayo ng 88 kilometers simula London hanggang Brighton. Every year kasi nangyayari tong London to Brighton na to para makapag-raise ka ng pera sa chosen charity mo. Which is sa case ko, tutulungan ko yung charity ng ospital na pinagtatrabahuhan ko. 5:30 pa lang ng umaga, nagsisimula na kami mag-prepare kasi alas 7 yung target start time ko. At syempre, para hindi tayo bumigay sa kalagitnaan, kailangan prepared na prepared. Hindi lang dapat physically, dapat pati mentalidad din. Ang gagawin ko nga pala ay magkukotse ko papuntang starting line and then from doon, iiwan ko na to para magbike papuntang Brighton. Ano ba yung sapatos ko? Kakasabi ko pala dapat prepared eh. At syempre, salamat sa aking misis sa laging hahanap kung ano yung mga hinahanap ko. Syempre, para makasurvive tayo sa 88 kilometers, kailangan kumpleto lahat ng gamit natin. Yung preparasyon na ginawa ko para sa event na to, i-explain ko na lang sa susunod na vlog. Kaya like, follow, and subscribe! Sige na naman oh. Dito ko din ipinagpapasalamat yung luwag netong sasakyan ko kasi kita nyo naman walang kahirap-hirap na naipasok yung bike dun sa loob. Kaya naman, let's G! May 20 minutos din yatang maneho tong gagawin ko. Kaya nga sa tingin ko, late na ako. You will arrive at your destination at 6:48. Joke lang, may 12 minutes pa. Ang pangalan nga pala ng bike na kasama natin ngayon ay si Madara. Ito ay Revol Ultra SL. Isa siyang sprinter bike na pinakustomize ko para maging katulad ng kulay ng flag ng Pilipinas. At ayun na nga, nandito na ako sa starting line. Medyo madaming tao. Pero syempre, tsaga-tsaga lang, makakapagsimula din naman tayo. Kita nyo naman yung getup natin, mukha tayo Mask Rider Black. Ito nga pala yung kabuuan ng ruta na bibisikletahin natin ngayon. Medyo may kahabaan din, at pero meron naman mga pahinga in between. At kahit madami pang tao, simulan na natin. Bakbaka na! At matapos na nga ang kulang-kulang isang oras, siguro nakailang ahon na rin ako neto. Eto na ang first stopover. Nag-refill lang ako ng tubig dito at saka medyo nagbawas ng laman ng pantog. Pero kayang-kaya pa. Di pa ako nagre-reklamo kahit papano. Ang iniisip ko na lang, sayang naman yung bisikleta kung susuko ako. Eh syempre, pwede ba namang walang cheerleader ang asawa ko? Tara, sundan natin sa Brighton. Pero, naka-train. By the way, summer pa rin nga pala nito ha, kaya talaga namang malagkit sa pakiramdam. Buti na lang naka-aircon tong train. Buti pa yung asawa ko, chill lang ang buhay. Kaya naman napagdesisyonan ko na rin na mag-refill ng tubig dito sa pangalawang checkpoint. Baka kasi kapag diniretso ko, baka kung saan na ako abutan. At habang naghahanap ng tubig si Mr. tayo naman ay nakarating na ng Brighton ng walang kahirap-hirap. May mga signs sa paligid para sa London to Brighton ride na to kasi yearly talaga tong ginagawa. May konting kalayuan pa nga pala yung finish line dito sa station, kaya't halina't magbus naman tayo. By the way, itong Brighton ay sikat as a beach destination, so marami talagang turistang dumadayo dito. At finally, matapos ang mahabang biyahe, kala mo talaga. Nakarating at nakita ko na rin tong finish line kung saan natin sasalubungin si Mr. mamaya. Going back to reality, eto na nga ang pinakaayaw ng lahat. Ang pinakamataas na ahon dito sa course na to, yung Ditchling Beacon. Marami daw pinasususukong mga siklista to eh. Ewan ko ba naman kung bakit ko napag-desisyon ng gawin to. Tingnan nyo naman, ang haba ng ahonin, kulay pula pa. Pero pagdating naman sa tuktok nito, merong pahingahan. Pero diniretso ko na lang din. Puro palusong naman na to. Okay lang. Next year ko na ulit gagawin to. Ayoko na. So namahinga lang tayo ng kaunti. Tapos after nito, medyo tutulinan natin yung palusong para medyo bumilis ng konti yung oras natin. Para sa akin, accomplishment na nanaahon ko tong Ditchling Beacon nang hindi ako bumababa sa bisikleta. Okay na yun. At after 42 years, nag-iintay pa rin tayo dito, mga kaibigan. Well, worth it naman kasi ang ganda talaga ng dagat na view ko. At saka nandito ako sa may barricade, so talagang kitang-kita ko kung dadaan na si Mister. Tamang lingon lang, kaliwat kanan, at sa wakas!
At ayan, ang daming ang new record. Subukan nating ibit yan next year. Pero sa ngayon, pahinga muna. Million rider there. This is rider 5014 crossing the line. Congratulations to you. Grabe, sobrang proud na proud talaga ako dito kay Mister. Hindi naman kasi talaga biro yung layo ng London to Brighton. Isipin mo, ako nga nag-train pero 2 oras na yung biyahe ko. Paano pa kaya siya na nag-bike? Yee, kilig yarn. Nag-arrange nga pala ako ng bike transport para kay Madara para doon ko na lang siya pipikapin sa Clapham Common. Tapos kami naman ni Mrs. magte-train na lang para mas madali ang buhay. So ayan na nga, nagbabay na ako sa kanya. At nag-hello sa Mrs. kong maganda. Di nga. Siyempre, gusto ko rin namang rewardan yung sarili ko sa pag-aantay ng 4 na oras, diba? Kaya kakain tayo. Charms. Hindi pala para sa akin, para kay Mister pala. Well, deserve niya naman. Grabe naman kasi itinakbo niya. Nasa Brighton ka na rin lang, di mag-fish and chips ka na. Kasi legit na tried and tested and proven na mas masarap ang fish and chips sa tabing dagat, guys. Promise. Kakasabi ko pa lang kanina na magpapahinga na, hindi pala, naglakad pa rin kami papuntang station. Bakit kasi walang bus eh? Buti na nga lang, medyo maagang dumating yung train namin, kaya naman hindi na ako nagpapigil, lumantak na ako ng lumantak. Kayo kaya ang haba-haba ng bisikleta, tapos di ka nakakain ng maayos in between? Diyos ko po! Bilang isang tao na hindi naman physically active, talaga namang support lang tayo kay Mister sa mga gusto niyang gawin. Kita mo naman yung ngiti niya, talaga namang alam mo na nag-enjoy siya dun sa ginawa niya na yun. Although, nakakapagod, pero alam ko na masayang-masaya siya ngayon. Oo nga pala, bago ko makalimutang sabihin, may duty pa nga pala ako ngayon. Kaya from Brighton, dumiretso na ako ng Pearly para pumasok sa aking work. So, bye-bye guys! Take care! At eto na nga, Alone in London na naman ang peg natin. Kita nyo naman, hindi lang naman ako yung pabalik ng London na nag-cycle din from London to Brighton. Bumaba nga pala ako dito sa Clapham Junction pero hindi pa doon nagtatapos ang kalbaryo kasi from Clapham Junction lalakarin ko pa hanggang Clapham Common. At hindi lang basta paglalakad, marami pa tayong iintindihin tulad ng box ng fish and chips na hawak-hawak ko na hindi lang halata. At syempre yung mga cycling gear na pinagdadala ko din kanina including yung helmet ko. Siguro meron din ako mga 20 to 25 minutes na naglalakad simula dun sa station. Buti na nga lang hindi ganun kainit yung klima after nung karera. Kasi kahit papano hindi naman na ako pinagpapawisan. Medyo masakit na nga lang sa balikat kasi ang dami ko talagang daladala. Pero iniisip ko na lang, kung natsagaan ko nga yung pagbibisikleta kanina, natsagaan ko rin naman yung lakad ngayon. At ayan, cliname ko na nga si Madara. Naglakad na rin kami pabalik kay Hamzi. Kasi syempre, hindi ko naman siya pwedeng pidalan dahil iniwan ko na yung helmet ko dito sa sasakyan. Ang laking tulong talaga na pwedeng ipark dito tong sasakyan. Kasi isipin nyo, kung galing pa ng Clapham Common, pipidalan ko pa ulit siya pa uwi. Diyos ko po naman. Baka 5 araw na akong tulog nun, tuloy-tuloy. At ayan na nga, pagkapasok niya, sinecure ko na para siguradong hindi siya tatama kung saan-saan. Ay, ba't ko nga ba kasi ginawa to? At finally, malamig na aircon. Kahit papano, nakaka-relax. 25 minutes pa tong biyahe ko na to papunta sa bahay. Diyos ko po, ligong-ligo na ako. Unlagkate! And in no time, eto na nga, finally, Warwick Road, Colston. I'm home! Ang tindi nung sense of accomplishment na nagawa ko to kahit 88 kilometers lang. Kita nyo naman, kahit marami na akong inaaray, sige pa rin, lakad papasok. Kasama sa kalbaryo ng buhay yan. Tanong, gagawin ko pa ba to next year? Abay, syempre naman. Susubukan natin na every year gagawin natin to. Kaya naman, that concludes our vlog. Salamat sa panonood. Bye-bye!